Okay, pag-usapan natin ngayon ang kwento ng isang bayani na tila walang kinatatakutan. Si Elijah. Pero alam nyo, malalaman natin na kahit yung mga pinakamatapang sa atin, pwede pa ring makaramdam ng takot at lungkot. At yung sagot na nahanap niya sa isang paraan na hindi niya inaasahan, sa katahimikan. Isipin mo to, ha? Kagagaling mo lang sa isang malaking panalo. Ikaw yung bida, pero imbes na sobrang saya, bigla kang kinabahan. Kasi minsan, parang pag mas malaki yung tagumpay, parang mas nakakatakot yung susunod na hamon, 'di ba? Ganyan na ganyan yung naramdaman ng bida natin. So, dito natin makikilala si Propeta Elijah. Sa isang punto ng buhay niya kung saan dapat nagse-celebrate siya, pero iba yung nangyari. Sa bundok Carmel, grabe siya. Mag-isa niyang hinarap at tinalo yung daan-daang kalaban. Sobrang tapang. Pero isang banta lang mula kay Reyna Jezebel at parang bulang naglaho lahat ng tapang na yon. Tumakbo, nagtago. Ito yung patunay na iba yung tapang na pinapakita natin sa harap ng maraming tao sa tapang na kailangan natin kapag mag-isa na lang nating hinaharap yung takot. At yung pagtakas niyang yun, dinala siya sa pinakamadilim na parte ng buhay niya, kung saan ang pakiramdam niya, wala na. Wala nang natitira. So, ayun na nga, nagtago siya sa isang kuweba. At sa dilim, bumuwas lahat ng bigat. Pagod na pagod yung katawan niya, yung isip niya. Siguro iniisip niya, para saan lahat ng pinaghirapan ko kung dito lang din pala ako magtatapos. Ganyan talaga pag nagsama na yung pagod at yung lungkot. Kahit bayani ka pa, ang pakiramdam mo, talunan ka. Pero sa gitna ng kadiliman niya, may isang tanong na umalingaw-naw. At hindi ito yung tanong na parang nangaakusa. Alam mo yun? Ito yung tanong na parang isang imbitasyon para ilabas niya lahat-lahat ng nasa puso niya. At sumagot si Elijah at ramdam mo talaga yung sakit sa boses niya. Sa isip niya, siya na lang yung nag-iisang kumakampi sa tama, sa buong mundo. At yung mundo pang yon, gusto siyang patayin. Ganon katindi yung pakiramdam niya na nag-iisa siya. Ngayon, para sagutin yung kalungkutan ni Elijah, hindi lang basta salita ang ginamit ng Diyos. Nagbigay siya ng isang parang malaking production number ng kapangyarihan, pero may twist. Una, isang napakalakas na hangin, yung tipong kayang bumasag ng mga bato. Ito yung kapangyarihan na nakikita at nakakatakot, yung tulong na siguro ini-expect natin lahat. Pero anong aral? Wala ang Diyos sa ingay ng hangin. Sunod, isang lindol naman. Niyanig yung mismong lupa na tinatapakan niya. Isa na namang malinaw na pagpapakita ng puwersa. Pero tulad ng hangin, pareho lang ang mensahe. Wala ang Diyos sa pagyanig ng lindol. At sa huli, isang apoy na kayang tumupok ng lahat. Hangin, lindol, apoy, lahat sila malakas, maingay, nakakagulat. Pero sa pangatlong beses, ipinapaalala sa kanyang wala rin ang Diyos sa naglalaglab na apoy. At pagkatapos ng lahat ng malalakas na palabas na yon, biglang tumahimik ang lahat. At sa katahimikang yon, doon dumating ang tunay na sagot. At ito na yon, ang pinakamahalagang sandali. Hindi isang sigaw kundi isang bulong. Isang marahan at bayanad na tinig. Dito, sa pinakatahimik na paraan, doon nagpakita ang Diyos. Ang ganing ng aral dito, no? Itinuturo nito kay Elijah at sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas na ingay o bagsik. Yung totoong kapangyarihan na nagpapabago, madalas matatagpuan sa kapayapaan at katahimikan sa loob natin. At yung epekto, agad-agad, mas naging makapangyarihan pa yung bulong kaysa sa hangin, lindol at apoy. Kasi hindi bato ang binago nito, kundi ang puso ni Elijah. Yung takot at galit niya, biglang napalitan ng kapayapaan. Pero hindi nagtapos ang kwento sa pagkakalma lang ni Elijah. Kasi yung tunay na paghilom, may kasama yung bagong simula at bagong layunin. Naaalala niyo pa ba yung pinakamatinding hinaing ni Elijah? Yung pakiramdam na, ako na lang ang natitira? Well, heto na ang sorpresa ng Diyos na direktang sumasagot sa takot na yon. Sinabi ng Diyos na mayroon pang 7,000 tao sa Israel na hindi tumalikod sa Kanya. 7,000. Isipin mo yon. Mula sa pakiramdam na 0, nalaman niyang may kasama pala siyang isang malaking grupo. Hindi siya kailanman tunay na nag-iisa. At hindi lang yon, binigyan siya ng bagong misyon. Ito ang paraan ng Diyos para sabihing, hindi ka patapos. At sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang gawin to ng mag-isa.
At ang linaw-linaw ng mga utos, mga konkretong hakbang na nagbigay sa kanya ng direksyon. Hindi na siya nagtatago sa dilim, meron na siyang liwanag na sinusundan. Isang plano para sa pag-asa at pagbabago. Kaya ang isa sa pinakamalaking aral sa kwentong ito ay ito. Yung mga panahon na pakiramdam natin na tayo yung pinakamahina, yun mismo ang pagkakataon para maramdaman natin ang isang lakas na hindi nanggagaling sa atin. Ang kwento ni Elijah ay nagtuturo sa atin na ang sagot sa takot ay hindi isang mas malakas na sigaw, kundi mas malalim na pakikinig. Yung tahimik na pagtitiwalang yon ang naging tunay na lakas niya. So para buuin lahat, narito yung 4 na bagay na sana'y babuin na natin. Una, kahit hindi natin siya nakikita, andyan lang palagi ang Diyos. Pangalawa, yung gabay niya, madalas dumating bilang isang bulong, hindi isang sigaw. Pangatlo, hindi tayo tunay na nag-iisa sa ating mga laban. At pang-apat, laging-laging may pag-asa at bagong misyon pagkatapos ng bawat kadiliman. At iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa gitna ng lahat ng ingay sa paligid natin, sa social media, sa school, sa mundo, saan kaya nating mahahanap yung sarili nating tahimik na sandali para makinig sa gabay na para talaga sa atin? Salamat sa pagsama ninyo.